Ilan taon na kayo dyan, ma'am, sa Saudi? Lampas pa lang kung 1 taon. Pang ilang ano nyo na? Pang ilang balik nyo na sa Saudi? First time ko. First time. First time. Ano po kami, ma'am? Ba pwede ko makilala? Joy. Okay. So, pinakalala ka naman sa akin ni Sir DJ. Kumusta po? Ilan po anak niyo? Okay naman po. 5 po Ano anak. po? Parang Okay parang naman ako inaagaw dito. sa tandaan niyo. 5 anak. Ilan po anak? 5. Oh, mahina pala kayo. 5. Ay, sa akin, 2 lang po. Mahina talaga ako. Mahina ako, ma'am. Mahina. Ibig sabihin, ma'am, 5. Malaki na? May nag-aaral pa? May nag-aaral pa. Okay. So, first time. Bakit kayo umalis? Anong nangyari sa asawa niyo? Wala na po asawa niyo? Nangapit bahay. Yun lang. Kasi isa kong biyudo. Nasa kabilang sa ako. Mukhang malungkot ka daw ngayon, ma'am. Sabi ng mga nakakilala sa'yo, mukhang malungkot ka daw ngayon. Nagsisi ka ba at si Sir yung nakausap mo, ha? Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Marami kasi, stress kasi ako. Pagod. Okay. Sir DJ, baka nahiya lang. Ayaw, nalulungkot siya. Bakit ako nakausap? Hindi po. Na-stress lang ako kasi. Pagod. Ma'am naman. Pag sa trabaho, kailangan ba stress? Hindi. Trabaho. Mahirap po kasi maging isang single mother. Sa'yo lahat inaasa. Ganun mo talagang buhay. Kailangan talaga magtsaga kasi siyempre may nag-aaral. Tapos, nag-ano pa ako ng bahay ko, nagpapatayo pa ako ng bahay ko, kaya wala naman natitira sa akin. Ma'am, ano lang po, paisa-isa lang po, dapat unahin muna yung mga anak mo bago yung bahay, kasi ang bahay nandyan lang eh. Di po ba? Pinagsabi mo yan? Pangarap ko po kasi yan eh, kaya ako pumunta dito. Okay. Parehas tayo, naghahanap din. Ako naman kasi pangatlong sali ko dito eh. Hindi, pangarap ko po yung bahay, kaya pumunta ako dito sa ang layo. Gusto mo makatapos. Yung ibig sabihin ng mga anak mo, ilan pa nag-aaral? Isa na lang. Graduate pa. Isa. So yung 4, hindi ka ba tinutulungan bilang isang magulang? Hindi. Hindi tumutulong yung asawa ko. Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo? Mag-44 po ngayong September. Malapit. Advance happy birthday. Ako naman 54 itong August 12. Okay. Advance happy birthday. Matanda ako sa ng ma'am. Matanda ako sa ng 9 years. Tama po ba? Mag-18 years pa lang tanda ako sa iyo. 10 years pala. Laki ng agpat natin dalawa. Okay lang yan. Kaya pala mukhang... Hindi pa ako tumitingin sa edad. Gusto ko lang yung... Sa bagay. Wala naman daw sa edad. Yung pag-ibig yung mga anak ko. Tanggap yung mga anak ko. Tapos... Doon naman po talaga pag nag-aasip ka ng love life eh. Siyempre hindi naman... Ayoko naman ng bata sa akin. Ayoko naman ng sobrang bata. Gusto ko, siyempre, parehas may asawa, may anak. Para alam na naman. Nasaan ka po ba? Maraming tao sa likod mo. Hindi, anak ko lang yun, dumaan. Wala nang tao. Anak ko lang yun kasi... nasa Pilipinas ako, ma'am. Malalaki na anong trabaho mo, kuya? Ko, 24 years old. Yung bunso ko is 21. Ano pong trabaho mo? Isa lang nag-aaral, college. Bunso. College.
Trabaho niyo po yan. Anong trabaho niyo? Ano Trabaho niyo po. ano po 'yan, ma'am? Pakiulit po. Anong trabaho niyo? Anong trabaho ko? Um, Bali, ang trabaho ko sa restaurant. Restaurant. Kayo yung may-ari. Eh, kung ako ma'am, bakit pa hindi ako may-ari? Isa lang akong trabaho. Kitchen crew. Kala ko kayo yung may-ari kasi mag-a-apply ako pag uwi ko. Hindi ako may-ari, ma'am. Isa lang po akong trabahante. Para sa nangamuhan. Okay. Talagang napakalungkot niyo, ma'am. Tatanglat sa inyo, malungkot po kayo. Hindi, ano po kasi kulang ako sa tulog kasi alam mo naman. Anong oras na ba dyan? Oras na dyan sa Saudi, ma'am? Hapon. Hapon. Tama kasi dito is 10 o'clock in the evening. Pero ma'am, tanong ko lang po kasi parehas tayong pangatlong sali na. Anong nangyayari sa unang ano nyo? Hanggang sa palawa? Nanapan kayo ni Sir Dejin. Mga Anong ano lang sila, nangyayari? mga una lang sila sa una lang. Magaling sila sa una pag tumagal na wala na, hindi na sila nag-chat-chat. Hindi na nagsasabi ng ano. Baka naman ho, sa trabaho. Siyempre, lalo kayo pag sa Saudi kasi ibang oras. Di po ba? Grabe naman kahit isang chat wala. Parang masama ang pakiramdam ni Mama. Pagaling kayo. Parang sa tingin ko. Hindi. Kahit naman, kahit isang araw, isang beses ka lang mag-chat, wala kang time ganun. Kasi alam mo kuya, dito sa kailangan namin yung may makakausap, may makaka-chat kasi sobrang lungkot po dito. Wala. Yung mga anak niyo, hindi niyo ba nakachat? Hindi bawal ganitong oras na makipag-usap kayo sa phone, gano'n? Hindi naman po kasi wala pa naman trabaho. Pag walang trabaho, okay lang naman. Pag may trabaho, bawal. Ibig sabihin, alas 4 ng hapon dyan sa Saudi. Saan kayo sa Saudi, ma'am? Saan kayo sa Saudi? Damang. Ha? Damang. Eh, ano ho bang balak ni ma'am? Kasi siyempre, tanong ko lang ha, kasi huwag kayong magagalit. Kasi sabi ko nga, Sir DJ, siguro sabi ko, pag hindi na ko, last ko nang sali to. Siyempre, una, LDR, hindi, una, Gabicol din. Ang naging problema ko lang kasi wala daw siyang time lumabas pag day off. Sabi ko, paano? So, puro chat and call lang. Actually, wala sa Bicol, nandito sa Maynila. Ang problema, wala daw siyang time. Malapit lang naman pala siya sa inyo, sir. Oo nga po. Kasi ang problema, wala nga daw siyang time. Hindi, may day off sa Manila ang mga katulong. Wala daw siyang day off kasi ang inalagaan niya yata is matandang dalaga. So yun, sabi ko, paano na lang? Baka ayaw lang magpakita. Din yung pangalawa, yun, LDR, nasa ano siya, nasa Hong Kong. Hindi ko alam, tignan niya akong the first 1 week, okay yung usapan namin, call, chat, din nagbago. Tinatanong ko siya, last message, sabi ko, ano ba naging problema? Kasi kinuwento naman niya lahat, bakit daw siyang boyfriend, nanliligaw. Sabi ko, wala nang problema, hindi naman ako nagipagkarera eh. Basta maging tapat lang, sabi ko sa kanya. Okay. So, hindi na ako chinat. Wala siyang message, okay lang. Hindi naman ako mapilit na tao. Kasi pag pinilit mo daw, baka hindi magandang puntahan. So, kaya nag-ulit ako, sabi ko, last na itong sali, ayaw ko na. Siguro, baka ayaw na akong bigyan ng another chance na mag-asawa ko. Ako nga sabi ko,
Hindi naman, sabi ko, parang ayaw ko na magpa-line after si JJ kasi yung mga nakikilala ko, mga sa una lang sila maano mag-chat, pero pag mga isang buwan na, wala na. Pero bata pa kayo, ma'am. 44. Samantala ko nga, 53. Masyado kasi malungkot pag galing trabaho, wala man lang sumasalubong, wala man lang kausap. Eh, siyempre, mga bata, hindi man pwede kausapin dahil lalo nag-aaral. Busy. Minsan, kumakain ako lang mag-isa. Natutulog, walang katabi. Ako talaga po, naghahanap talaga ako yung tunay na pagmamahal. Hindi kasi paano kasi sa abroad nga to si girl, hindi niya magawa yung mga gusto mong mangyari, sir, na pag umuwi ka may nagsasalubong, may makatabi. Oh, paano yan? Kasi nasa abroad din to. Oo nga, DJ, wala man ako. 8 months pa ako dito. Sabi niya kung talagang kayo, siyempre kailangan komunikasyon. At saka, di ba, first time nyo palang mag-abroad, ma'am. At saka, ikaw may pangarap para sa anak mo, magkabahay. So, tingin ko, after po nitong kontrata mo, babalik ka ba? Ano po yung pangarap mo sa buhay? Mag-asawa o magtrabaho? Kung may tutulong sa akin, siyempre dyan, may makilala akong tutulong, siyempre. Okay. So, may gusto mo, makahanap ka ng pangasawa na makakatulong sa'yo. Ganon, no? Okay, sige. Siyempre. Yun ang hanap niya. Kung nagkakaintindihan naman kami, magtutulungan. Hindi, ano pang gagawin ko dito? Ang hirap kaya ng buhay dito. Napakalungkot. Sabi nga, nandito yung pera, wala naman dito yung saya. Tama yun, ma'am. Marami kang pera kung di ba? Hindi naman sa ang pera. Sabihin, masarap pa rin yung may kasama ka, kahit hindi gano'ng karagyan pera. Di ba? Hindi, ako rin tinanong ko ng mga nag-abroad talaga kasi ako hindi naman ako nangarap mag-abroad eh. Kasi sabi ko nga, yung pera na malaki sa ibang bansa, kung malayo ka naman sa piling ng mga kasama mo, hindi ka rin masaya. Di ba? Saka yung anak kong bunso nagkakasakit dahil namimiss niya rin ako. Tama yun. Mahirap ang malayo sa mga anak. Kung tutusin, kaya naman kasi sabi nga, kailangan may tiyaga. Kahit maliit, may tiyaga ka, di ba? Ba't tiyaga? Ano lang, diskarte sa buhay. Saka pag hindi ka naman maluho sa buhay, marunong ka mag-budget. Tama yan. Eh, di ba't ang mga Bicolana ay magagaling daw magluto? So, pwede ba kung maging partner magluto? Kasi ako naman, hindi sa pag-ano. Filipino-Chinese, marunong ako magluto. Marunong din naman ako kahit pa paano. Kasi nagtrabaho ako sa kainan sa bayan namin matagal na panahon. Oh, so meron ka palang, kahit pa paano, meron ka palang pinagkakitaan. So gusto mo lang talaga i-try? Nag-try ka lang talaga papunta ng Hindi, kasi nung nagkahiwalay kami ng asawa ko, parang hindi ko kaya silang makita dyan sa lugar na. Kayo? Hiwalay kayo? Oo. Ibig sabihin, hindi kasal ho kayo kasal? Ay, hindi. Hindi kayo kasal. Hindi. Anong klase yun, ma'am? Eh, ang tagal niyo. Nagkaroon kayo ng 5 anak, tapos hindi kayo nagpakasal? Sa bagay. Hindi naman, alam naman pilitin mo, ayaw ka naman pagkasalan. Sino bang ayaw magpakasal? Kayo po ba, yung asawa niyo? Eh, siyempre yung lalaki po, kasi wala naman siya. Budget, ganyan. Ako mas daw kahit sa uwis, sabi ko, kailangan titulado yung mga bata. Kasi unang-una... Alam mo kuya, pangarap ko yan na makasal ako. Pero siguro hanggang pangarap na yun. Oh, hayaan nyo, malay nyo. Baka ikaw na yung... Ako nang hinahanap... Sorry. Baka ako nang hinahanap para mapagdaran kita. Tumatanda na lang ako, hindi ko pa naranasan yung kasal. Alam mo, mas maganda ang tumatanda kaysa yung pabata eh. Kasi yung bata,
iba-ibang iniisip. Ang matanda kasi medyo matured, di ba? Oo. Hindi naman lahat ng matanda mature. Meron ding immature. Ma'am, wala pa sa itsura niyo, 44 ah. Bakit? Wala pa sa itsura niyo na parang nasa 30 plus pa lang. Oh. Sabi niyo, stress pa kayo niyan ha. Samantala ko, araw-araw ko stress. Biyahe, araw-araw. Di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, dito, masyado Sir. Bye-bye, sir. Yun na. kain. Sir, yung amo ko tumatawag na. Chat mo na lang ako. I-chat Sige mo po, na lang sige po. ako. Okay, sige. Tumatawag ang amo mo. Sige. Chat na.